Magandang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga listeners nyo. Tawagin na lang akong Sarah, taga Bulacan, pero nakapag-aral ako ng college sa Manila. Habang nag-aaral ako doon ay nanuluyan ako sa isang boarding house para hindi na ako bumiyahe ng malayo kapag papasok. Itong kwentong isi-share ko sa inyo ay tungkol sa naging karanasan ko at ang dalawang kaklase ko nang minsang mamasyal kami sa Intramuros, Maynila. Nangyari ito taong 2011 pa. May kapatid ako nagtatrabaho noon sa DOT building, which is National Museum of Natural History na ngayon. Kapag gusto ko nung mamasyal somewhere in Ermita ay dumadaan muna ako sa kanya para manghingi ng pambiling merienda. Though may allowance naman ako noon, trip ko lang talagang burautin yung ate ko. Kasama ko yung dalawang kaklase ko na sina Desiree at Andy. Pagkagaling sa office ni ate ay nilakad na lang namin papuntang Intramuros. Palagi naman ako nakakasama sa kanya kapag walang pasok at pupunta sila sa Lights and Sounds, kaya medyo naging kabisado ko na rin ang lugar. Nakakarating din kami sa Fort Santiago, pero dito sa ilang part ng Intramuros talaga yung hindi ko makakalimutan. Sa hindi pa nakakapunta dito, kakaiba sa pakiramdam kapag nasa loob ka na ng Intramuros. Para pa bumabalik ka sa lumang panahon. At kapag medyo malakas naman ang pakiramdam mo pagdating sa mga paranormal ay mabibigatan ka sa ibang bahagi dito. Masarap paglakad-lakad doon kapag hapon at hindi na mainit. Naarating kami ng Manila Cathedral at doon kami inabutan ng dilim. At yun nga, dahil medyo madilim na at maraming pasikot-sikot na daan ay medyo naligaw kami. Yung part na yon ay bihira ko lang napupuntahan. Hanggang San Agustin Church lang naman kasi ang talagang pamilyar ako. Nadaanan namin noon ang mga lumang gusali na yari sa bato at may hatid yon na kakaibang chill sa katawan. Nag-alala na sila dahil baka kung saan kami mapadpad. Sabi ko, pabalik naman na kami. Kahit saan lumusot doon ay makakarating kami sa gate palabas. Sobrang tahimik na at wala na kami gaanong nakakasalubong. Tapos yung mga ilaw sa kalye ay hindi naman ganon kaliwanag at medyo layo-layo pa. May nadaanan kami noon na parang cafe. Di ko sure dahil madilim na at hindi ko na gaanong natingnang mabuti yung dinadaanan namin. Pagdating namin doon ay may narinig kaming pulsitsit kaya nagtatakbo kami palayo. Doon ko na naramdaman yung bigat ng pakiramdam. Medyo nataranta pa nga ako kahit kabisado ko yung lugar. Hindi na ako makapag-isip ng maayos. Yung pinaka-creepy na nadaanan namin ay mula doon sa San Agustin Church papunta sa Casa Manila. While walking, may nararamdaman akong parang naasunod sa likuran namin. May ilang yabag kaming nadidinig at nung huminto kami, humihinto din yon. Paglingon naman namin ay walang ibang tao. Alam namin na parang may naasunod pero hindi kami ang gumagawa nun. Sinabi ko sa kanila na dahan-dahan ang paghakbang, yung tipong walang maririnig na yabag mula sa amin. Tahimik kaming naglakad na para bang hindi lumalapat ang mga paa namin sa lupa. Para sure ba na baka yabag lang din namin yung naririnig namin. Pero ang totoo, alam namin na hindi sa amin yon. Napatunayan namin yon dahil kahit tahimik na ang paglalakad namin, malakas pa rin yung yabag na naririnig namin mula sa likod. At yon, sinabi ko sa kanila na hindi kami nag-iisa. Gladly, hindi yon holdupper o masamang tao. Wala kami nakitang tao sa likuran namin pero rinig namin ang footsteps. Mas pinilisan namin ang paglalakad dahil kung hindi namin alam kung anong pwedeng mangyari sa amin once maabutan kami ng mga yabag na yon. Diniretso lang namin ang daan kahit may mga parte doon na madilim talaga. Hindi lang multo ang kinatatakutan namin doon kundi pati na rin yung masamang loob. Dahil once na ma-encounter mo sila, walang makakatulong sa'yo. Palakasan ng kaba nun. May mga part doon na nadaanan namin na pakiramdam ko ay may naasilip o naatingin sa amin. Sobrang kilabot na ng nararamdaman ko nun. Until nakita na rin namin yung daan palabas.
May ilang bilihan pa na madadaanan. Bumili kami ng soft drinks at huminga ng malalim. Sabay nagtanungan kung ano yung nadinig naming mga yabag. Natatawang kinikilabutan pa ako nang biglang sumabat yung tindera. Dapat daw, hindi na kami nagpapagabi sa loob lalo na at nilakad lang namin. Bukod daw kasi sa may na-hold up na sa dinaanan naming yon, ay may ilang ding nakikitang mga multo. May ilang ding naririnig ng mga pag-iyak o panaghoy. Biglang nagsalita si Andy. May narinig daw siyang umubo doon banda sa Casa Manila, sa Real Street to be exact. Yun din yung street na dinaanan namin na may narinig kaming mga yabag. Pero wala naman daw tao sa labas ng kalye. Nang nasa jeep na kami pauwi sa boarding house, ay nag-scan kami ng mga kuha namin sa digital cam ni Desiree. May ilang kaming mga groupie, selfie niya, at merong kuha ng mga lugar na pinuntahan namin. Nang maskan namin yung kuha sa San Agustin Church, bigla kaming kinilabutan. Dahil imbis na 3 lang kami sa groupie, ay may naisali doong isang figura ng babae. Hindi siya photobomber, kundi andun siya mismo sa likuran namin na parang nakaakbay. Puti ang figura niya na parang mahaba ang buhok, tapos yung kamay ay na-stretch sa may balikat namin. Grabing kilabot ang naramdaman ko noon, lalo at malapit yung mukha ko sa ulo nito. Sayang lang talaga Sir Bob at hindi namin na-save yung picture. Binura kasi yun ni Desiree dahil sa kilabot. Natakot siya na baka kung hindi buburahin ay baka sundan kami noon hanggang sa boarding house. May mga kuha pa siya sa ibang gusali na naroon nung maliwanag pa. Maliban sa creepy vibe ng ibang gusali na nadaanan namin, doon talaga sa Real Street na nadaanan namin nang nakaramdam kami ng katatakutan, totoo man o sa mga pictures. Para kasing may mga silhouette noon na kung tititigang mabuti ay naguhugis tao siya. But then, binura namin lahat ng mga kuha. Baka daw kasi pati yung camera niya ay maging haunted. Kinuwento ko kay ate yung naranasan namin. Katulad ng sinabi ng tindera, ay iwasan daw naming magpagabi sa loob lalo na at naglalakad kami. Mabuti na lang talaga at walang masamang nangyari sa amin noon. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Bob. Maraming salamat at more power sa inyong channel. Magandang gabi sa inyo, Kuya Bob, at sa lahat ng mga listeners ng inyong channel. Tawagin niyo lang akong Angela. Itong kwentong ibabahagi ko ay tungkol sa naging karanasan ng tiyuhin kong dating janitor sa Manila City Hall. Tawagin na lang natin siyang Tio Matias. Alas 5 daw ng hapon ang uwian ni Tio Matias, pero nung araw na yon ay nagkaroon ng okasyon sa opisina ng City Hall. Kaya inabot daw siya ng alas 8 ng kakalinis. Ang banyo sa 3rd floor daw ang huli niyang nilinisan. Sila na lang daw ng gwardya ang naiwan doon. Sobrang tahimik na raw nun. Kaya nagulat daw si Tio nang may marinig siyang yapak na parang pababa ng hagdan. Hinayaan lang niya yon dahil baka may naiwan pang empleyado. Pero may narinig siyang pagbagsak ng pinto sa 2nd floor. Tapos narinig na naman daw niya ang mga yabag. Parang paakyat daw yon sa 3rd floor. Kaya naglakad daw siya malapit sa may hagdan at sumilip sa baba. Wala daw siya nakitang taong papaakyat nun, pero may naririnig siyang mga yabag. Kaya napalayo siya doon sa may hagdan. Mabilis na raw niyang tinapos ang paglilinis dahil hindi na raw maganda ang pakiramdam niya nun. Alam daw niyang mag-isa lang siya sa buong palapag na yon, pero pakiramdam niya ay may kasama pa siya. Lalo na raw nang tumingin siya sa may dulo ng hallway. Medyo madilim na daw doon, pero may naaaninag siyang parang hugis ng tao na nakatayo. Bigla siyang napatakbo sa elevator nang biglang gumalaw yung tinitingnan niyang figura. Nang maasakay daw siya ng elevator ay halos doon siya himatayin sa takot. Bigla na lang daw huminto ang elevator sa 2nd floor kahit wala namang tao. Mabilis daw niyang pinagpipindot ang ground floor
Nagtaka daw yung guard kung bakit parang takot na takot si Tio. Sinabi niya na may nakita siyang parang empleyado sa taas pero bigla daw yung nawala. Natawa na lang daw yung guard at nagsabing napaglaruan daw si Tio ng mga ghost employees. Ayaw na daw niya sanang mag-overtime dahil sa nangyari, pero hindi rin maiwasan kapag may mga okasyon o activities sa City Hall. Itong isa pang kwento niya ay nangyari naman sa second floor. Nagmamap daw siya noon nang biglang may tumakbong dalawang bata. Mabilis daw niyang sinaway ang mga yon. Nang maalala niyang nagsipag-uwian na pala ang mga empleyado at wala naman daw siya nakitang empleyado na may dalang mga bata nung araw na yon. Bigla pa raw kumisap-kisap ang mga ilaw kaya naisip ni Tio na baka hindi normal ang nangyayari. Hindi siya agad nakakilos dahil sa bigla na lang daw siyang nilukob ng takot. Sa tuwing titingin daw siya sa mga hallway ay may nakikita siyang mga patawid-tawid na mga anino. Wala naman daw third eye si Tio, pero that time, pairamdam niya ay nagkaroon siya dahil sa mga nakita at narinig. Kaya raw para mabawasan yung takot niya ay nagsa-sign of the cross at nagdadasal na lang daw siya. Para maiwasan daw no na gabihin siya ay binibilisan niya ang paglilinis sa third floor at second floor na sakop niya. Ito lang po ang kwento ni Tio Matias na ilang beses na niyang nakwento tuwing nagiinuman sila. Kami naman noon ay palagi nakikinig sa mga kwento niya. Nagpaalam na rin ako sa kanya kung pwede ko ba itong ikwento sa channel niyo. Pumayag naman siya. Excited na nga siya na mapainggan to once na mai-upload ninyo. Maraming salamat sa oras, Kuya Bob. Magandang araw sa inyo, Sir Bob. Itago na lang ako sa pangalang Athena. May pinsan po ako nag-aaral dati sa UST at may mga kwento siyang kababalaghan tungkol sa university na to. Pangalanan natin siyang Irene. Kasama daw niya ang kaibigan niya noon na magbanyo sa Commerce Building. May bali-balita na may nagpapakitang babae sa salamin ng banyong yon. Pero dahil kailangan na daw niyang mag-CR, ay no choice siya kundi pumasok sa banyong yon na sinasabi nilang haunted. Medyo kinikilabutan na daw siya papasok ba lang, kaya nagpasama siya sa kaibigan. Nagsasalamin daw noon yung kaibigan niya habang siya ay nasa loob ng cubicle. Bigla daw nag-flush yung kabilang cubicle. Napalingon noon yung kaibigan niya at tinanong kung siya ba yung nag-flush ng toilet. Pero mabilis daw sumagot yung pinsan ko na hindi. Baka sa kabilang cubicle daw. Hindi agad nakasagot yung kaibigan niya. Tinanong niya kung bakit ito natanong. Sagot lang daw noon ng friend niya ay bilisan na niya at sa labas na lang daw siya hihintayin nito. Paglabas daw ni Irene ng cubicle, nakita niya yung kaibigan niyang nakaharap sa salamin, tahimik at hindi gumagalaw. Lumapit din daw siya sa salamin at nag-ayos nang makita niya sa refleksyon nila na sa kanya na nakatingin ang kaibigan niya. Pero noong mga oras na yon ay parang may kakaiba dito o nag-iba na ang itsura nito sa salamin. Nagulat daw siya nang tawagin siya ng kaibigan niya mula sa labas ng banyo. Bigla na lang daw nawala yung babaeng yon. Grabing kilabot ang naramdaman ni Irene at dali-dali siyang lumabas ng banyo. Mabilis daw siyang umalis doon na napapamura pa sa takot. Ang akala talaga ng pinsan ko ay kaibigan niya ang nakita sa salamin. Sinabi daw ng friend niya na kaya siya nito minadaling lumabas dahil doon daw sa cubicle na may nag-flush ng toilet ay wala namang tao. Pareho silang kinilabutan sa naranasan. May kwento pa si Irene tungkol sa kaklase niya. Doon naman daw ito nangyari sa main building. Na-late daw ito ng pasok at nagmamadaling umakyat dun sa malaking hagdan sa main building. Dahil sa nagmamadali daw ay parang wala siyang pakailam sa makakasalubong. Pero nang malagpasan daw nito ang nakasalubong ay bigla itong natigilan at nilingon yon. Napansin kasi niya na hindi yun naka-uniform. Medyo nakayuko daw. Paglingon ay kinilabutan siya sa nakita. Wala raw palang ulo yung nakasalubong niya.
Nang hina daw yung tuhod nito at halos hindi maihakbang ang mga paa. Napasalampak daw siya noon sa baitang ng hagdan. Saka lang daw siya tumayo nang may makitang mga students na paakyat ng hagdan. Tulala daw siyang pumasok ng classroom nila. Nang tanungin siya kung anong nangyari, ay pautal nitong sinabing may nakasalubong siyang lalaking pugot ang ulo. Inasar pa raw siya ng ibang classmates nila. Kaya daw siya binumulto kasi palaging late. May kwento rin yung kapatid ni Irene na nag-aral doon ng junior high sa UST. Tungkol daw ito sa white lady na nagpakita sa isang kaklase nila. Ginabi daw ito ng uwi dahil tumambay pa ito sa campus kasama ang mga barkada. Madalas daw nitong kinukwento na may nakikita siyang multo sa building nila. Nung una, parang mga biro lang daw. Pero nung gabi na yon na papauwi na ito, bigla raw itong napatingin sa building nila. At sa may bintana, may nakita siyang nakadungaw doong babaeng nakaputi ang damit. Inakala niyang teacher yon. Pero nagtaka daw siya nang muli niyang tingnan ay wala na ito. Ang mas lalong naghatid ng kilabot daw sa kanya ay nang makita niyang nasa kabilang bintana na ito nakadungaw. Malayo din daw ng ilang metro ang bintanang dinungawan nito nung una. Imposibleng saglit lang daw siya napakurap ay naarating na siya sa kabilang bintana. Kaya kumaripas daw siya ng takbo palabas ng campus. Simula raw nang maranasan nito ang makakita ng tunay na multo ay iniiwasan na niyang magbiro tungkol sa mga multo sa campus. Last na pong kwento ni Irene ay yung tungkol sa schoolmates nilang nakarinig ng sigaw mula sa main building. Marami na raw ang nakaranas nito. Pero itong lalaking kakilala nila ay walang idea tungkol sa kwento ng babaeng sumisigaw ng ole, ole, ole. Nang marinig daw niya yon, ay bigla daw siyang napatingin kung saan niya yon narinig. Galing daw yon sa CR. Dahil medyo curious, ay pumasok daw siya noon ng CR ng lalaki. Takang-taka daw siya kung papaanong may boses ng babae sa loob ng banyo ng mga lalaki, gayong wala namang pumasok na janitress doon. Ganoon na lang daw ang kilabot niya nang muli niyang marinig yung ole, ole, ole. Kumaripas siya ng takbo palabas. Naikwento daw na yon sa isang kaklase niyang may alam sa kwentong yon tungkol sa babaeng nagbumulto sa CR ng mga lalaki. Akala daw nung lalaking estudyante na yon, ang ule-ule ay yung kanta. Pero nang sabihin ng kaklase nito na look up ang ibig sabihin nun, mas kinilabutan siya. Kung tumingala daw pala siya ay baka makita niya yung babaeng nagsasabi o sumisigaw nun. Ito lang po ang kwento ng mga pinsan ko na nag-aral sa UST. Sana ay mabasa ninyo, sir. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga nakikinig sa channel. Itong kwento ko ay tungkol sa hotel na tiniluyan namin ng boyfriend ko sa Pasay. Itago yun na lang ako sa pangalang Nikki. Kakarating lang namin noon galing Visayas at nagpa siya kaming magpalipas ng gabi sa isang hotel sa Pasay. Sa umaga na kami babiyahe papuntang General Trias. Dahil overnight lang naman ang kinuha namin ay medyo nakamura. May kasama na ring breakfast yon. Pagdating ng hotel ay nagpahinga muna kami saglit bago naligo. Pagkatapos ay lumabas kami ng hotel para kumain ng hapunan. Marami din kainan noon sa labas. Nang papasok na ulit kami sa hotel, maliit lang ang lobby at wala lang tao maliban sa information desk. Dumiretso kami noon sa elevator. Pag-akyat sa third floor kung saan ang room namin at paglabas, maikli lang ang hallway tapos pinto na ng room namin. Naglalakad lang kami nang makarinig kami ng kalabog. Nanggagaling yung tunog sa naunang room na nadaanan namin. Pinakinggan yon ng boyfriend ko. May naririnig daw siyang pag-iyak ng isang babae. Hinila ko siya at sinabihang hayaan na. Itawag na lang kako namin sa lobby since may guard or staff naman sila na pwedeng mag-attend doon.
Naghintay kami noon na may marinig na ingay sa labas. Pero ilang minuto na ang lumipas ay wala namang umaakyat na guard o personnel ng hotel. Kaya lumabas ulit yung boyfriend ko at nakiramdam. Biglang nawala yung pag-iyak. Tahimik na. Lumapit pa nga siya dun sa room na yon, habang ako naman ay naghihintay lang din sa may pintuan. Umiling siya. Sumenyas na wala na raw ingay. Medyo disturbing kasi yung pag-iyak dahil malakas siya kahit sa loob pa ng room nang nagaling. Pero nang paalis na siya noon, ay bigla na naman siyang napabalik sa pinto ng kabilang room. May sumisigaw na raw kasing babae. Paiyak daw yon na parang galit. Dali-dali na naman siyang pumasok ng room namin. Imbis na magpahinga kami ay naging aligaga kami sa nangyayari sa kabilang room. Inisip namin noon na may nagkakasakitan na. Kaya muli kaming tumawag sa lobby. Pero nagulat kami sa sagot ng nasa kabilang linya. Vacant daw yung room sa tabi namin at wala namang tao doon. Pero pinilit namin na may narinig kaming iyak, sigaw at ingay doon. Imposible daw yun dahil kami lang daw ang nag-check-in sa buong hallway na yon sa 3rd floor. Gumapang yung kilabot sa katawan ko. Sinabi ni boyfriend na i-check nila dahil baka kami nagkamaling pinasukan na room. May umakyat naman na isang personnel na lang lalaki. Pinuntahan yung room sa kabila at binuksan. Andun din kami sa labas at hinihintay siyang masilip ang loob. Sinilip pa nga namin. Pagkalabas ng lalaki at pagsara ng pinto, wala daw talagang tao doon. Pero ini-insist talaga namin na may narinig kaming parang nag-aaway. Baka kako sa 2nd floor na kapantay lang ng room na yon. Hindi daw naririnig sa taas ang ingay sa baba at ganun din daw sa baba. Makapal daw ang flooring na semento kaya napakaliit ng tsansang marinig yung ingay sa ibang floors. Hindi na kami nangulit. Pero alam namin that time na may nagpaparamdam o minumulto kami doon sa hotel. Hindi rin kami gaanong naatulog dahil may narinig na naman kaming pag-iyak na babae at kalabog sa kabilang room. Kaya mga past 3 AM pa lang noon ay dumiretso na kami ng bus terminal. Doon na lang kami umidlip. Akala ko pa naman ay napamura kami sa bayad sa hotel. Yun pala ay mapapamura kami sa takot dahil sa first time nga lang namin noon mag-hotel sa Pasay. Tapos minulto pa kami. Ito lang po yung creepy experience namin ng boyfriend ko, Sir Bob. I hope na mabasa ninyo at ma-narrate sa Kadiliman Stories. Hello sa inyo, Sir Bob. Ako si Mark, di ko tunay na pangalan. Itatago ko na lang yung identity ko since iba na rin ang pangalan ng building na to. Dati akong nagtatrabaho under Philippine Tourism Authority or better known as TIEZA na ngayon, Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority. Nasa Ermita, Manila ito sa Calao Street. Nakapasok ako noong 2006 sa GSD Department, which is kasama na doon ang building maintenance. Kaya kapag may ipapagawa no nasira sa anumang part ng building ay kami ang nag-aayos. Kadalasan ay gabi na namin ginagawa kapag wala ng empleyado. Sakop ng PTA noon ang ilang office sa ground floor, 5th floor at 6th floor. Nasa ibang palapag naman ang mga opisina ng DOT. Itong experience ko ay nangyari nung nasira ang elevator. Palagi naman yung sira kaya madalas ay naghahagdan na lang ang mga employees. Nag-stuck yung elevator sa 5th floor kaya doon kami nag-ayos. May kukunin akong gamit noon sa ground floor dahil andoon ang supply at mga tools namin. Naghagdan ako mula 5th floor pababa ng ground floor. Kapag maghahagdan ka ay 2 hagdan yun sa bawat palapag. Parang aakyat ka ng ilang baitang tapos liliko sa kanan at aakyat ulit. Hindi kasi diretso ang hagdan. At kapag nandun ko na sa palapag ay makikita mo ang hallway. Doon ako noon umakyat sa pangalawang elevator na malapit sa exit. Madilim na doon kaysa doon sa hagdang malapit sa lobby. Nang nasa 3rd floor na ako,
may narinig akong sumitsit. Akala ko ay kasamahan ko o di kaya ay baka nag-OT at sasakay ng elevator. Pero nang tingnan ko sa hallway ay wala namang ibang tao. Nagpalinga-linga pa ako. Mabilis akong bumaba ng second floor. Putya talaga. Pagbaba ko doon, muli kong narinig yung pagsitsit. Akala ko ay pinagtitripan ako. Dumiretso ako pababa ng ground floor. Pagbaba ko doon ay may narinig ako ng sasalita mula doon sa room kung saan yung mga gamit namin. Inakala ko noon na may kasamahan kami sa loob. Pagpasok ko, naapatay yung ilaw. Pagbukas ko noon, kinilabutan ako ng sobra. May nakita akong lalaki naglalakad papunta sa kusina ng room na yon. Para na kasing bahay yon o barracks. Tapos may natutulog doon na empleyado. Hindi naman ako mag-iisip na nakakatakot noon kung hindi ko lang naabutang naapatay yung ilaw. Isa pa sir, may namatay kasi kaming kasamahan na doon lagi naglalagi noon. Inisip ko na lang na baka kaluluwa niya yon na hindi pa matahimik. Kaya medyo nawala rin yung takot ko at napalitan ng lungkot. Pero nung andoon na naman ako sa third floor, puro at totoong takot na ang naramdaman ko nang may makita akong babae naglalakad sa hallway na maliban sa madilim ay naasarado na rin ang lahat ng opisina. Imposible ka kung empleyado yon dahil dapat doon siya dumaan sa hagdan na malapit sa lobby dahil sarado na yung maliit na pinto ng exit nun malapit sa hagdan na inakyatan ko. Pero bakit ka ako parang papunta siya ng elevator na nandoon? Kaya nang marinig kong sumitsit yun, imbis na lapitan ko ay tumakbo ako paakyat ng 5th floor. Nagpauwi na ako. Tinanong ko yung lady guard na nasa lobby kung may empleyado bang babae na nahuli ng labas. Wala na raw at kami na lang ang nasa maintenance ang naiwan sa building. Puro kami mga lalaki sa maintenance. Kaya nangilabot talaga ako nun. May mga ibang kwento pa tungkol sa dating building na to. Sa ibang floor naman at sa mga banyo. Hindi ko lang alam kung hanggang ngayon ay may nagpaparamdam pa dito since na-renovate na yon at malaki na ang pinagbago. Hanggang dito na lang sir ang kwento ko. Sana ay may oras kayo para mabasa. Lagi pala akong nakikinig sa channel niyo kaya more power. Hello po sa inyo Sir Bob at sa mga listeners. Itong kwento ay karanasan ko noong namasyal kami ng mga pinsan ko sa Fort Santiago. Tawagin na lang akong Jasmine. Nangyari to after na mabuksan na ang dungeon at naapasok na kami doon. Habang nililibot namin ang ilalim ng dungeon nun ay merong pakiramdam na parang may ibang naatingin sa amin. Medyo mabigat sa feeling at may mga parts doon sa ilalim na nahirapan akong huminga. Hindi dahil sa meron akong claustrophobia, kundi dahil mismo sa mga nakikita ko sa loob na iba't ibang mannequins at larawan. Masakit lang isipin na naranasan yon ng mga ninuno natin. Meron din akong pakiramdam na parang may mga buhay yon. Isa pa, gabi-gabi nagpunta doon para may thrill. Pero pag sobrang thrill pala ay nakakatakot din. Habang naglalakad kami noon sa mga hallway, parang may narinig akong mahinang humihikbi. Saglit lang naman yon. Parang hanging dumaan sa pandinig ko. Agad kong tinanong yung tatlo kong pinsan kung narinig ba nila yung hikbi. Hindi naman daw. So ako lang ang nakarinig noon kaya mas lalo akong natakot. Hindi na nawala ang naramdaman kong kilabot hanggang sa maarating kami sa dulo. Nang makalabas kami, akala ko ay mawawala na yung takot na mararamdaman ko. Pero nang makita ko yung part kung saan may terrace, bigla akong napahiyaw. Hindi ko alam kung namamalik mataba ko o sadyang nakita ko talaga yung babaeng naatunghay doon. Agad din yung nawala nang mapatingin doon ang mga pinsan ko. Nanlamig ako bigla at muling kinapos sa paghinga. Sinabi ko sa kanila na lumayo na kami sa lugar na yon. Sobrang kilabot ang nararamdaman ko sa loob pa lang ng dungeon.
Mula sa entrance hanggang doon sa dulo ay may kakaiba na akong naramdaman. Nilibot pa namin ang buong lugar sa labas at mas nakakatakot pala sa labas kaysa sa loob, lalo pag madaling nga. Imagine kung mag-isa ka lang na naglilibot doon, baka mas lalo lang mangilabot. May inakit din kaming hagdan na medyo mataas. Sa gilid yata yun ng dungeon. Kita ang malalim na parte nun. Meron doong hagdang pababa na sobrang lalim at makitid talaga ang daan. Kaso ay hindi siya pwedeng pasukin. Sobrang dilim at paeramdam ko mas matindi ang mararamdamang kilabot sa loob. Niyaya ko na silang umalis dun sa may dungeon. Para na kasi akong susuka sa nararamdaman kong takot. Nagkataon pa na wala man lang kaming nakasabayang pumasok. Hindi agad nawala sa katawan ko yung bigat sa lugar. Hanggang sa pag-uwi namin ay halos hindi ako kumikibo. Hindi ko alam, Sir Bob, dahil siguro nalaman ko na hindi lang iilan ang namatay sa lugar na yon, kundi sobrang daming Pilipino ang binawian ng buhay. At yung narinig kong hikbi at nakita kong babaeng nakatunghay sa terrace na yon, paulit-ulit kong naiisip. Nang makauwi na kami, nagkwento yung isa kong pinsan. Yung sa pinakadulo daw ng dungeon na may mataas na hagdan na pababa, binakita siyang parang aninong tumakbo. Pero natakot daw siyang sabihin sa amin yon. Niyaya pa nga niya kaming pumasok doon pero hindi ko na kinaya. Ayoko talagang bumalik doon ng gabi. Kayo ba, Sir Bob at mga listeners, na-try nyo na bang pumasok sa Fort Santiago? Sana ay mag-share din kayo ng experience nyo at baka same din yung naranasan natin.